Ang issue kasi dyan ay kung sakali mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng certificates of candidacy? Naghihintay ang Commission on Elections o COMELEC na mapirmahan ang panukalang batas na layong ipagpaliban ang parliamentary elections sa Bangsamoro matapos na sertipikahan ito ng Pangulo bilang isang urgent bill. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling tuluyang maiurong ang parliamentary elections sa Oktubre, kailangan nilang magbukas muli ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Hunyo. Ito ay hakbang para bigyang daan na maipasok ang 7 parliamentary district slots na galing sa Sulu na hindi na ngayon bahagi ng BARM. Kinakailangang i-distribute yung 7 na originally ay dapat sa Sulu na mga parliamentary districts o yung representatives. So magkakaganon, hindi pa pwedeng nakabase lang yung ating listahan doon sa nag-file noong November 4 to 9. Kakailanganin ng COMELEC na magkaroon muli ng filing ng candidacies doon sa mga apektadong lugar. O baka nga sa buong Bangsamoro na para ibabaliwala na natin yung listahan nung una. Kasunod nito, dapat makapag-iimprinta na rin sila ng balota sa Hulyo hanggang Agosto. Sa ngayon, hindi pa iniimprinta ng COMELEC ang BARM parliamentary ballots upang hindi masayang sakaling tuluyang maipagpaliban ang BARM elections. Tuloy naman yung printing ng Bangsamoro national and local elections. Kaya lang sa parliamentary, kinakailangan i-set aside muna kasi pwede naman gawin namin yon sa huli. Batay sa nakuhaan nilang impormasyon, bahagi pa rin ng 2025 national elections ang gagawing halalan sa BARM. Kaya hindi magsasagawa ng panibagong procurement process para sa mga makinang gagamitin sa automated elections. Ang magagastos lang anya nila ay para sa ballot printing at magsisilbi ng mga guro o electoral board sa halalan. Kung magiging special elections anya ang halalan sa Bangsamoro, ay kakailanganin nila ng karagdagang 2.5 billion pesos na pondo. Ito ay inaasahang hihingi ng COMELEC mula sa Kongreso. Sisikapin namang maipasa ng Senado ang panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections bago mag-adjourn ang sesyon sa susunod na linggo. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, kahit hindi sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, plano talaga nilang itong tapusin sa susunod na linggo. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM elections o hindi bago kami mag-adjourn. Sa bersyon ng Senado, ipinanukala na maipagpaliban ang halalan sa August 11, 2025 sa orihinal na petsang May 12, 2025. Ngunit sa inaprobahang second reading ng Senado kahapon, inireset pa ito hanggang October 13, 2025. It's with a heavy heart that I have to vote no to this proposal. Last time kasi we stated it would be the last resetting, and then it's only for very special justification or very serious circumstances that we're allowing the resetting of this upcoming May 12, 2025 election. And then we are now permanently desynchronizing the BARM elections with the national and local elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.